Una sa lahat, 14 anyos na dalagitang sumasagot lang ng module sa loob ng kanilang bahay sa Talisay, Cebu, biglang pinagbabaril ng hindi pa nakikilalang salarin. Ang biktima, tinamaan sa ulo at agad binawian ng buhay. Ang buong detalye, abangan maya-maya lamang. Magandang gabi, Pilipinas. Sa Frontline tonight. News 5 exclusive, Operation Contra Jumper sa Manila, nauwi sa tensyonadong suguran at agawan. Diyan nakatago na ang pare. Nakatago na eh. Saka nakatago na. Nakatago na, wala na, di ba? Gago. Mama! Mahigit 50 street dancers sa piyesta sa Negros Oriental hinimatay sa sobrang init. Damang init posibleng pumalo bukas ng hanggang 48 degrees Celsius. Grupong Manibela, kinumpirma ang kinakasang panibagong tigil pasada sa Martes. Sa unang pagkakataon sa balikatan exercises, mga barko ng Pilipinas, Amerika at France lalabas sa territorial waters ng ating bansa bukas. Mga emperor penguins pinangambang tuluyan ng maging extinct dahil sa climate change. At si Kuya Will, excited nang muling mamigay ng jacket at iba pang papremyo dito sa TV5. Abangan nyo, kumpleto na ang buhay ng bawat Pilipino. Pinagpuputol ng Meralco ang mga kableng iligal na kinokonekta sa kuryente sa Manila. Posible rin kasi yang magdulot ng sunog. Pero sa gitna ng operasyon, nagkatensyon ng makipag-agawan sa kable ang mga nagja-jumper. Nasa frontline ng balitang yan, si Shala Francisco, exclusive. Yan natin. Boss, nandito na. Nag-agawan ng kable ang mga residente at ang mga tauhan ng Meralco sa Intramuros, Maynila. Ang mga kableng yan kasi ang ginagamit sa pagja-jumper o yung illegal na koneksyon ng kuryente. Diyan nakatago na ang pare. Nakatago na eh. Saka nakatago na. Nakatago na, wala na, di ba? Gago. Mama! Kukumpiskahin dapat ng kontraktor ng Meralco ang kable para di na sila umulit. Pero ayaw itong bitawan ng mga residente. Ang lalaking ito, sinugod pang nagpuputol ng jumper. Umawat naman ang mga pulis nang mauwi sa gulo ang operasyon. Sa init ng tensyon, pati mga kapitbahay nakigulo na rin. Bakit ganun? Unfair naman yung ginagawa nyo. Ayon sa Meralco, nagkakaroon talaga ng tensyon kapag nagpuputol sila ng jumper. Lalo pa itong dumami ngayong tag-init. Dahil dyan, 24/7 ang operasyon nila para mabilis na matanggal ang mga illegal na koneksyon ng kuryente. Lubang napakadelikado kasi ito ay pwede pagsimulan ng sunog. So, ang ano pa natin, pag nag-overload yung mga ating linya, pwede rin siya maging cause na yung transformer natin ay bumigay at mag-brown out. Yung minsan mainit ulo nila kasi nga kinukuha natin yung alambre nila at maobliga ulit silang bumili ng bago. Hindi lang sa Intramuros nagsagawa ng operasyon kontra jumper. Pati sa Santa Mesa at Tondo, nagputol ang Meralco ng mga illegal na koneksyon. Nadiskubre nilang dumaan sa bubungan ng mga kable at meron pa nga sa Imbornal. Ito yung kable ng kuryente na illegal na kinakabit sa linya ng Meralco. Bawat kable kaya makapag-supply ng 10 hanggang higit 20 na bahay. Ang ginagawa lang ng mga residente, nag-aambagan sila at makakakuha na sila ng kuryente. Mas madali daw ayon sa kanila at mas mura sa ngayon. Kaya ang ginagawa nila, kahit pa ulit-ulit na tinatanggal itong mga illegal na kable nito, pilit nilang binabalik. Ayon sa mga residente, aabot ng 18,000 piso kung magpapakabit sila ng legal na koneksyon ng kuryente. Gagastos pa sila sa buwan ng bill. Pero ang jumper, 100 hanggang 500 piso lang kailangan nilang pag-ambagan. Yun nga, sana pagbigyan kami ng Meralco kasi syempre yung iba walang kakayanan, ma'am. Yung sobrang init ngayon, kung may may nag-nebulizer dyan, di natigok na. Napipilitan lang
kaming magnakaw. Sa totoo lang, matagal na kami nakikiusap na sana naman babaan. Kasi wala naman problemang magligal kami, lalo't ako may maliit. Ang ilan sa kanila gusto namang mag-apply pero di raw inaaprubahan lalo't kulang sila sa dokumento tulad ng titulo ng lupa. Paliwanag ng Meralco, kailangan makipag-ugnayan ng mga residente sa mga may-ari ng lupa. Dagdag pa nila, hindi dahilan ang kapos na budget o kakulangan sa titulo para lumabag sa batas. Ang mga legal din kasing nakakabit sa koneksyon ng kuryente ang sumasalo ng gastos dito. Walang excuse. Kung lumabag ka sa batas, malanagot ka. And no amount of reasoning will extricate you. Tayo din yan ang nagsusolder ng mga nagnanakaw na yan. Di ba? Kasi instead na gumamit sila ng legal na pamaraan through their electric meters kung saan magre-reflect yung actual usage nila and the consumption is billed every month, ito free of charge. Babala ng Meralco, ang mga mahuhuling nagkakabit ng jumper ay maaaring pagmultahin ng hindi bababa sa 10,000 pesos o pagkakakulong ng hanggang 12 taon. Nagbabalita mula sa Frontline, Shaila Francisco, News 5. Patay ng pagbabarilin ang 14 na taong gulang na babae sa Talisay City sa Cebu. Base po sa investigasyon, sumasagot ang kanyang module kaninang umaga ang estudyante. Nasa loob siya ng inuupahan niya ng bahay nang biglang may pumasok sa kanyang kwarto. Pinagbabaril ang biktima na tinamaan naman sa ulo. Isinugod sa ospital ang babae pero dineklara itong dead on arrival. May person of interest na mga pulis at kasalukuyan pa siyang hinahanap. Inaalam din kung ano ang naging motibo ng krimen. Sa gitna ng mainit na panahon, nahilo at nahimatay ang higit 50 street dancers sa isang festival sa Negros Oriental. Nasa frontline ng balitang yan si Dave Abuel. Sunod-sunod na binuhat ng mga medik at nilalayo sa initan ang mga kabataang ito sa Santa Catalina, Negros Oriental noong Miyerkules ng hapon. Nakakostyum pa sila dahil makakasali sila sa street dancing competition sa taunang Pacol Festival. Karamihan, walang mga malay matapos mahilo dahil sa tindi ng init. Sa gilid, may isang performer na pinatunganan ng ice water sa ulo para maibsan ang nararamdamang init. Sa monitoring, nasa 40 hanggang 41 degrees Celsius ang heat index o damang init sa lugar nung araw na yon. Ayon sa report, higit 50 performers ang nahilo at nahimatay. Meron ding nahimatay na manonood. Nasa ligtas na silang kalagayan ngayon. Hopefully, this one serves as a lesson that today's weather is not a joke. Hindi talaga joke ngayon kasi yung heat index, you are prone to heat stroke. Dapat always drink plenty of water, rehydrate. Doble ingat pa po. Sa forecast ng Pag-asa, higit 40 lugar ang nasa danger zone bukas. 42 hanggang 48 degrees Celsius ang mararamdamang init na posibleng magdulot ng heat stroke. Nagbabala naman ng Pag-asa na titindi pa ang init sa Mayo na posibleng umabot sa 52 degrees Celsius, nakatumbas ng extreme danger. Mataas ang temperatura na kukuha natin sa panahon ng tag-init ay sa buwan ng Mayo. June, July, meron pa rin epekto ng El Nino. So sa August pa na natin maranasan yung back to normal yung weather pattern natin. So tama po na in-expect natin na madidelay yung ating tag-ulan. Nagbabalita mula sa Frontline, Dave Abuel, News 5. Damang-dama rin ang init sa Manila, lalo ng mga residenteng nasunugan, kaya't nagtitiis na lamang sa siksikang evacuation centers. Bukod po dyan, 10 pamilya pa ang nawalan ng bahay sa Marikina. Nasa Frontline balitang yan si Elaine Fulgencio. Nagngangalit na apoy ang gumising sa mga residente kaninang madaling araw sa Barangay Malanday sa Marikina. Sa isang bahay raw na walang kuryente, nagsimula ang apoy. Natutulog po yung pinsa ko sa baba. Ngayon, hindi niya alam na may nasusunog na. Pero ang ginagamit lang po nila, kandila lang. Baka hindi nila napansin yung kandila, tumama doon sa kortina. Mabilis na kumalat ang apoy na tumupok sa 7 bahay. Tumagal ng 1 oras bago naapula ang sunog. 3 residente ang nasugatan, kabilang ang anak ni Aling Lolita. Yung aking anak na isa tumalon sa takot sa bintana. Buti hindi siya masyado na disgrasya, para napilayan lang siya. Aabot sa 10 pamilya ang nawala ng tirahan. Pansamantala silang tumutuloy sa covered court ng barangay. Paypay rito, paypay roon.
may mga naglalagay ng basang bimpos sa ulo. Ang mga bata namang ito, mayat-maya ang paliligo. Ganyan ang sitwasyon ngayon sa Dalpan Evacuation Center. Higit 2 linggo nang nananatili sa evacuation center ang nasa 600 pamilyang nasunugan sa Isla Puting Bato sa Tondo, Manila. Siksikan din ang mga bakwit sa mga tent. Dito sa modular tent na ito, 4 sa pamilya ni Nanay Catalina ang nagsisiksikan. Sobrang init, lalo na tuwing tanghali. Kaya hindi sapat ang isang electric fan. Sa magdamag, 2 yung ginagamit nila para kahit papano maibsan yung init na kanilang nararamdaman. Kaya ang mga matatanda nagre-reklamo na. Nakakahilo din. Nahihilo din ako minsan. Pag nahilo ako, diretso na ako sa paliguan. Ang mga bata naman, nagkakahawaan na ng sakit. Yan yung anak ko, may naubo na rin. Pag gabi, hindi sila makatulog kasi ubo ng ubo. Siguro makati yung lalamunan. Yung CR po, barado na. Tapos madumi, mainit. Yung mga anak ko po nagkakasakit na may mga lagnat, inuubo. Panawagan ng mga bakwit, matulungan silang makahanap ng permanenteng tirahan. Nagbabalita mula sa Frontline, Elaine Fulgencio, News 5. Sa ibang balita, kinakasana ng Transport Group ng Manibela ang panibago na namang tigil pasada sa April 30 na isasabay sa deadline ng PUV consolidation. Sa kabila yan ng rekomendasyon ng Department of Justice na kasuhan ng cyber libel ang chairman ng grupo na si Mar Valbuena. Nagugat yan sa akusasyon niya nitong nakaraang taon kay Transportation Secretary Jaime Bautista tungkol sa umano'y korupsyon sa LTFRB. Iba pa yan sa patong-patong na reklamong sinampa ng Quezon City Police kay Valbuena at ilang miyembro ng Manibela dahil sa 2 araw nilang transport strike nitong nakaraang linggo. Sa panayam ng News 5 sa Manibela, nakikipag-ugnayan na raw sila sa piston para sa tigil pasada. Posible ring maging 2 araw yan sa April 29 at 30. Na-finalize pa namin bukas kasi hindi lang naman kami yung nagpapatawag para align kami nung kasama nating piston. Sana po makita ito ng ating Pangulo. Hindi po kami kalaban, kakampi po kami sa pag-udlad. Abiso naman sa mga motorista, may nakaambang tapyas presyo sa petrolyo sa susunod na linggo. Naglalaro sa 40 hanggang 60 centavos ang rollback sa kada litro ng diesel, 20 hanggang 45 centavos naman sa gasolina, habang 70 hanggang 90 centavos sa kada litro ng kerosene. Ayon sa Department of Energy, ang rollback ay bunsod ng humuhupang tensyon sa Middle East, maging ang pagbaba ng demand at pagtaas ng inventaryo ng krudo sa Amerika. Susunod, ambulansyang nagwangwang sa EDSA busway silita dahil wala naman palang sakay na pasyente. Mahigit 100 motorista na iligal na nakaparada sa Quezon City tinikitan. At Korean superstar Song Ye Kyo at Gong Yoo may nilulutong project together. Magbabalik pa ang Frontline Tonight. Paulit-ulit na panguhuli sa EDSA busway pero paulit-ulit din ang mga lumalabag. Gaya ng isang ambulansyang nagwangwang pa kahit wala naman siyang sakay na pasyente. Nasa Frontline Balitang yan si Elaine Fulgencio. Nagmamadali ang ambulansyang yan na nakawangwang pa habang dumaraan sa EDSA busway kaninang umaga. Pinara siya ng enforcer ng Special Action and Intelligence Committee for Transportation o SAIC. Umami naman ng driver na wala siyang sakay na pasyente. Pero wala pa kayong patient, sir. Kita pa lang kayo pero nakawangwang na po kayo. Ha? Ipinaliwanag ng enforcer na bawal dumaan sa busway ang mga ambulansyang walang sakay na pasyente. Sa huli, tinikita ng driver ng ambulansya. Hindi rin nakalusot ang motoristang ito na dumaan sa busway kahapon. Nagkamali raw siya ng kabig sa motor kaya nakapasok sa busway. Nagpakilala pa raw ang rider sa mga sumitang enforcer na isa siyang pulis na may ranggong Master Sergeant. Pero nang hanapan ng lisensya, tanging cellphone picture lang ng police ID ang kanyang ipinakita. Wala rin siyang ipinakitang ORCR. Dahil dito, tinikitan ang rider at pina-impound pa ang kanyang motor. Inaalam pa kung lehitimong pulis ang violator. Ito yung mga klase nga sinasabi nga ng feeling entitled. At huwag na sana siyang pamarisan ng kung sino man mga kawani ng mga ibang ahensya, law enforcement.
na nagpupumilit na sila ay dapat gumamit ng busway. Sa kabila ng kaliwat kanang operasyon sa EDSA busway, tila hindi raw ito siniseryoso. Kaya posibleng pag-aralan ng SAIC na dagdagan o taasan pa ang multa sa mga motoristang pilit na dumaraan sa busway. Pagka tinakbuhan mo, 30,000 and cancellation na iyong lisensya. Tingnan natin kung kulang pa ang mabigat na penalty niya. Pag-uusapan yan. Sa datos ng SAIC, hindi bababa sa 20 kada araw ang mga nahuhuling sasakyan na hindi autorisadong dumaan sa EDSA busway. Nagbabalita mula sa Frontline, Elaine Fulgencio, News 5. Higit 100 motorista ang tiniketan dahil sa illegal parking sa Quezon City. Bahagi po yan ng clearing operation ng MMDA sa mga alternatibong ruta para sa pagsasara ng Kamuning Flyover. Nasa Frontline ng balitang yan si Jenny Dongon. Kanya-kanyang ligpit na mga gamit at mga sasakyan ang mga residenteng ito sa bahagi ng Scout Wason sa Quezon City nang makitang paparating ang mga tauhan ng MMDA na mag-clearing operation ngayong araw. Karamihan sa mga residente, ginawang extension ng bahay ang kalsada. Si Jennifer, wala nang nagawa habang isinasakay sa truck ng MMDA ang kariton niyang puro kwek-kwek. Aabot pa naman daw sa 10,000 piso ang paggawa niya sa kinumpiskang kariton. Sabihan naman kami kayo ng maga, hindi naman nakala na bibigla sila rito. Wala na magagawa, nasa kanila na. Hinatak naman ang kotseng ito na walang driver at nakaparada sa gilid ng kalsada. Ang driver namang ito, sinubukan pang isampa sa sidewalk ang sasakyan para mag-park. Pero mas lalo siyang tiniketan. Wala pong parkingan sa loob eh. Saglit lang naman sana eh. Kaso na abutan naman na. Problemado naman ang taxi driver na si Mang Roberto. Di pa nga nakaka-boundary, hinuli na siya ng MMDA dahil sa illegal parking. Nandito ako ngayon para kumain lang, hindi para mag-park ng matagal. Ang mangyayari, todo kahit ako nito. Gawa na siyempre, wala naman ako iyaano to, wala akong pang-abono kung hindi maghanap buhay muna ako na maayos. Ang mga karinderyang ito sa gilid ng kalsada, pinaalis din ng MMDA. Kailangan i-clear natin yung mga tindahan sa sidewalks kasi kahit na hindi sila nakakahinder dun sa traffic flow, kapag ka huminto yung mga kakain sa kanila, mag-i-illegal park na po ito sa kalsada. Di rin nakaligtas sa clearing operation ang hilera ng mga motor at sasakyan na ito sa labas ng isang kumpanya. Higit 100 motorista ang natiketan at meron ding nato ng mga sasakyan. 1,000 piso ang multa sa mga iligal na nakaparada, habang 2,000 pesos naman doon sa mga na-impound. Ayon sa MMDA, 2 araw na nilang paulit-ulit na inaabisuhan ang mga residente at mga motorista na bawal mag-park sa mga alternatibong ruta para sa mga maapektuhan ng pansamantalang pagsasara ng southbound lane ng Kamuning Flyover. Halos 6 na buwang isasara ang bahagi ng naturang flyover simula sa May 1. Inaasahan naman itong bubuksang muli sa publiko sa October 25. Para yan sa retrofitting o pagsasaayos ng flyover bilang paghahanda sakaling tumama ang isang malakas na lindol o yung tinatawag na the big one. Papayagan lang dumaan ang mga bus na nakalaan sa EDSA carousel. Sa inilatag na alternatibong ruta, pwedeng dumaan ang mga apektadong motorista mula EDSA Quezon Avenue southbound, kanan sa Panay Avenue, kaliwa sa Sergeant Esguerra, kaliwa sa Timog Avenue, sa Kumanan sa EDSA Service Road. Pwede ring daanan ang Mother Ignacia, kaliwa sa Sergeant Esguerra, diretso sa 11th Jamboree, Pakamuning Road hanggang palabas ng EDSA. Ayon sa MMDA, aaraw-arawin nila ang clearing operation sa mga nabanggit na alternatibong ruta. Nagbabalita mula sa Frontline, Jenny Dongon, News 5. Lalabas sa territorial waters ng ating bansa ang mga barko ng Pilipinas, Amerika at France bukas. Unang pagkakataong gagawin yan sa Balikatan exercises. Nasa Frontline na balitang yan si Reniel Pawit. 2 barko ng Pilipinas at tig-1 barko ng Amerika at France ang magkakasamang naglalayag ngayon papuntang West Philippine Sea. Habang nasa laot, sinubok ng 3 bansa ang kanilang kakayahan sa medical at replenishment drills.
Ngayong araw nga ay sisimulan na ang cross-deck landing activity dito sa northeast ng Palawan para sa Balikatan 2024. Itong Philippine Navy chopper sa aking likuran ay unang maglaland doon sa nasa likod na ship natin ng French Navy. Susundan yan doon sa US Navy at babalik doon sa isa pang barko ng Pilipinas. Mula sa BRP Ramon Alcaraz, pinractice ng helicopter ng Philippine Navy ang tamang paglanding sa helideck ng BRP Davao del Sur. Nagpasiklab din ang mga taga-French Navy. Ang eksena, kunwari may ibababa at may re-retrieve na pasyente galing sa barko ang kanilang chopper. They simulated actually a medical evacuation and vertical replenishment. So they lowered a person and then they retrieved it. Bukod sa medical evacuation, sinanay rin ng tatlong bansa ang RAS drill o replenishment at sea activity. It's about replenishment of either fuel, transfer of personnel, or transfer of foods or supplies that the ship needs. Importante ang ganitong training dahil magagamit ito kapag kinailangang maghatid ng supply sa mga barko sa laot habang nasa bakbakan. Bukas, inaasahang lalabas sa territorial waters ng Pilipinas ang 4 na barko. Ito ang kauna-unahang pagkakataon na gagawin yan sa balikatan exercises. Sabay-sabay silang maglalayag sa exclusive economic zone ng Pilipinas sa West Philippine Sea kung saan agresibo ang mga barko ng China. Nagbabalita mula sa frontline, Rainiel Pawid, News 5. Nagharap sa Beijing sina U.S. Secretary of State Antony Blinken at Chinese President Xi Jinping. Sa pagbisita ni Blinken sa Beijing, sinabi ni Xi na dapat aniyang maging magkatuwang at hindi magkaaway ang China at Amerika. Bago yan, unang nakausap ni Blinken ang top diplomat ng China na si Wang Yi. Kinumpronta ni Blinken ang China sa pagsuporta sa Russian military. Iginit naman ni Wang na maayos na ang ugnayan ng China at Amerika. Pero aminado siyang may namumuo pa ring negatibong issue sa pagitan ng dalawang bansa. Napag-usapan din nila ang Taiwan at ang issue sa South China Sea. Kinansela ng PNP ang lisensya ng mga barel ni Kingdom of Jesus Christ founder Pastor Apollo Quiboloy. Binawi rin ng PNP ang license to own and possess firearms ni Quiboloy. Una itong nirekomenda ng Firearms and Explosives Office ng PNP. Pinagbasehan nila ang batas kung saan nakasaad na hindi bibigyan ng lisensya ang isang taong convicted o kaya ay akusado sa mga kaso. Patuloy naman tinutugi si Quiboloy dahil sa kasong child abuse at human trafficking. Dudod naman ang kampo ng pastor na gamitin lamang ang pagkansela ng kanyang gun permit para magpatupad ng search warrant sa kanyang mga ari-arian. We might perhaps file a motion for reconsideration or other remedies that are available to us. Susunod, 3 astronaut na sakay ng spaceship ng China lumipad na patungong space station para sa anong mission kaya? Mga imported na item mula China, i-deliver gamit ang drone. At Kuya Will, mamimigay na ulit ng jacket at papremyo dito sa TV5. Tutok lang mga kapatid dito sa Frontline Tonight. Nagbabala ang mga scientists sa nagbabadyang pagkaubos ng pinakamalaking penguin sa mundo na Emperor penguins. Ang sinisisi ang climate change. Yan at iba pa sa Frontline News Abroad. Matagumpay na nai-launch ng China ang kanilang Shenzhou-18 spaceship nitong Huwebes. 3 astronauts ang sakay nito patungo sa kanilang Chang'e Space Station. 6 na buwan silang mananatili roon. Pagkarating sa space station, masaya silang binati ng mga crew ng Shenzhou-17 na babalik sa Earth sa April 30. Habang naroon, magsasagawa ang Shenzhou-18 crew ng higit 70 eksperimento. Ito ang ika-4 na in-orbit crew rotation sa space station ng China. Hindi lang yan simpleng drone. Ito ang inaugural test flight ng pag-deliver ng imported goods mula sa ilang bahagi ng China
patungong Hong Kong at Macau. 13 kilometro ang nilipad ng drone na inabot ng 20 minuto. Magagamit ito sa pag-deliver ng mga produkto gaya ng cosmetics at health products. Tinatayang nasa $3 o higit 150 pesos ang delivery charge. Plano ng kumpanya na dagdagan ng ruta kada buwan. Target din nilang maabot ang 50 kilograms na load capacity at pahabain ng flight range ng drone sa 100 kilometro. Pamilyar ba kayo sa mga penguins sa pelikulang Happy Feet? Emperor penguins ang bida dyan. At alam nyo bang nakararanas daw ng breeding failure sa mga emperor penguin? Ayon sa mga scientists, isinisisi nila ito sa pagbaba ng sea ice noong 2023 kapag mas maagang nabitak ang yelo sa Antarctica. Napipilitan ng mga batang emperor penguins na languyin agad ang nagyayelong dagat bago pa lumabas ang kanilang waterproof na balahibo. Nagdudulot ito ng kanilang pagkalunod o tuluyang pagkamatay. Nakaka-adapt naman daw ang ibang colonies ng emperor penguin sa pamamagitan ng paglipat ng breeding ground. Pero pangamba ng mga scientists kapag nagpatuloy ang pagkatunaw ng sea ice dulot ng climate change, posible umanong tuluyang maubos ang lahat ng emperor penguin sa darating na 75 taon. Nagbabalita mula sa Frontline, Elaine Fulgencio, News 5. Marami ngayon online ang nagpapaka-eksperto kuno, gaya ng mga nagkakalat ng post tungkol sa mga umunoy dapat at hindi dapat gawin sa gitna po ng matinding init ng panahon. I-fact check po natin yan. Init na init ba kayo mga kapatid? Lagi magbaon ng maraming tubig at magsuot ng mga preskong damit. Sa dami naman nakakaranas ngayon ng matinding init, naglipan na rin sa social media ang mga posts na nagpapaka-eksperto kung ano ang dapat gawin para magpapresko. Kabilang po dyan ang post na ito na kailangan daw munang magpalipas ng 30 minuto bago basahin ang bahagi ng katawan na nabilad sa araw. Huwag din daw na kaagad iinom ng malamig na tubig dahil maaari raw itong maging sanhi ng pagputok ng mga ugat sa ating katawan. Nakakatakot, diba? Pero huwag po kayong mabahala. Hindi po totoo ang mga post na yan. Pwede pa rin kayong agad na maligo at uminom ng malamig na tubig kapag sobrang init. Inuli po yan ang ating fact-checking partner sa Facts First PH. Matagal nang pinabulaan ng Department of Health ang mga kaparehang post na noong isang taon pa po kumakalat. Ayon sa NOAA DOH-OIC na si Maria Rosario Berhere, hindi totoo na kailangan pa maghintay ng 30 minuto bago basain ang katawan. Sa katunayan, ang agad na paliligo ay epektibong paraan daw para malamigan ang isang tao na galing sa initan. Pwede rin daw na uminom ng malamig na tubig pagkatapos mabilad sa arawan. Bagamat pwede rin daw itong makapagdulot ng sakit ng ulo dahil sa biglang pagbabago ng temperatura. Pero hindi naman daw po puputok ang ating mga ugat. Paalala lang po mga kapatid, mag-ingat kayong panahon ng tag-init. Maging mapanuri din sa mga posts online nang tayo po ay hindi mapaso ng maling impormasyon at ikapahamak pa ng ating kalusugan. Tinataob ng Philadelphia 76ers ang New York Knicks matapos ang 2 beses na pagkatalo sa first round ng NBA playoffs. Dikit ang laban sa first half pero nakabawi ang Sixers sa third quarter. Pinangunahan sila ni Joel Embiid na nakapagambag ng 50 points. Nagtapos ang Game 3 sa score na 125 versus 114. 2-1 na ngayon ang serye at magtatapatan pa sila sa Game 4 sa Lunes. Sa West Conference naman, nauna pa rin ang Denver Nuggets laban sa Los Angeles Lakers. Lamang ang Lakers hanggang second quarter pero tagilid sila pagdating sa third. Isang panalo na lang ng Nuggets, eliminated na sa playoffs ang Lakers. Gagawin ng Game 4 sa Linggo. Showbiz tonight na tayo. Maghanda na para sa bigayan ng jacket at mas maraming papremyo. Balik TV5 na kasi ang pambansang Kuya Willie Revillame. Panoorin natin yan. Mr. Willie Revillame, M-Quest Ventures through Media Quest. Kuya Will is back! Muli nating makakasama dito sa TV5 ang nag-iisang Willie Revillame. Nagsani puwersa ang Media Quest at ang production outfit ni Kuya Will. Gusto ko lang magpasalamat sa inyo. Again, yung second chance. Ito, nagbabalik ako at no bitterness, no hatred in my heart.
Sa contract signing kanina, present ang mga big boss ng Kapatid Network gaya ni na TV5 President Guido Zaballero at Media Quest President Jane Basas. Sobrang excited ang Kapatid Network na babalik ka sa humble home namin. And grateful din kami in advance and with your kind words that you will help grow our network and bring TV5 to even greater heights. We're honored by the presence of Kuya Will here. I'm very excited and I'm very, very happy for this partnership with, the one and only Mr. Willie Revillame. Full circle to for him at for us. Excited na raw si Kuya Will na muling magpasaya ng ating mga kapatid. Basta ang pagdating ko dito, hindi ho para sa akin, para sa mga kababayan nating naghahanap ng saya, ligaya at pag-asa. At magiging party po ako yan dito po sa TV5. Again, hindi kami ang bida dito. Kayo, lalo-lalo nangangailangan ng saya sa buhay. Sa ngayon, diretso brainstorming na ang Media Quest at ang team ni Kuya Will para sa isang bonggang game show na dapat nating abangan. Kaya naman, tuloy-tuloy ang pamimigay ng jacket at iba pang papremyo. Abangan niyo ho. Kumpleto na ang buhay ng bawat Pilipino dahil sa umaga, tanghali at gabi, sama-sama tayo sa saya, ligaya at may pag-asa kayo dito po sa TV5. Hindi pa tapos ang ating chikahan kaya dyan lang kayo mga kapatid. Abangan sa pabaong Pampa-Good Night, babae na wow mali ng sinakyang kotse. Hindi pala yun sa kanila. At second solo album ni BTS RM, ilalabas kasabay ng comeback ng grupong New Jeans. Tuloy-tuloy ang balitan dito sa Frontline Tonight. Attention OG K-drama fans! Usap-usapang magsasama sa isang serye ang Korean superstars na sina Gong Yoo at Song Ye Kyo. Sa report ng Korean media, nag-uusap na raw silang dalawa para sa proyekto. Isa raw itong historical drama na tatalakay sa kwento ng mga tao sa broadcasting industry. Bigatin niyan dahil bubuuin ang serye ng direktor ng Coffee Prince na pinagbidahan noon ni Gong Yoo at ang scriptwriter ng hit K-drama na Our Blues. Huling lumabas si Gong Yoo sa mga K-drama na Silent Sea at Squid Game. Napanood naman si Song Ye Kyo sa hit Netflix revenge drama na The Glory. Bigatin ang K-pop comeback sa May 24. Sabay kasing ilalabas ang second album ni na BTS RM at double single ng grupong New Jeans. Yan at iba pa sa report na to. Universal Emotions. Yan ang tema ng upcoming album ni BTS RM. Yan ang Right Place, Wrong Person na may 11 bagong kanta. Sa post ng Big Hit Music, mararamdaman daw dito ang iba't ibang emosyon na nararanasan ng mga tao. O diba, kahit nasa military, game na game pa rin si RM to make music. Ito na ang kanyang second full album, kaya abangan yan sa May 24. Ito na ang collab song na Spot ng Korean rapper na si Zico at ni Blackpink Jennie. Ito ang latest comeback ni Zico after more than a year. Tungkol ang hip-hop song sa casual encounter ng dalawang magkaibigan sa isang late-night party. Wala pang isang oras, may more than 1 million views na agad yan sa YouTube. All set na rin ang K-pop girl group na New Jeans para sa kanilang comeback sa May 24. Yan ang double single nilang House Sweets at Bubblegum. May teaser photos na rin sila para rito. Pinost nila yan kasunod ng mainit na issue ngayon sa management ng New Jeans na Adore Entertainment at parent company nilang Hybe Labels. Sa ilan pang report, inireklamo na rin ng Hybe ang Adore dahil sa umano'y plano nitong humiwalay sa Hybe Labels. Sa kabila nito, tuloy pa rin sa kanilang promotions ang New Jeans. At yan ang latest and hottest sa showbiz tonight. Ako si Jana Lepon. Happy weekend mga kapatid!
At para naman sa ating pabaong pampagood night, lutang moment ang tampok natin ngayong gabi. Nawaumali ang isang babae matapos sumakay sa maling kotse sa Cagayan de Oro City. Iyan po si Nicole, nagmamadaling pumasok sa nakaparadang kotse at lumabas ng tawang-tawa. Labas. Ayan. Hindi kasi niya sasakyan pala yan. Ang kwento niya, naghanap sila ng mga katrabaho niya ng energy drink. Yan ay habang minimemorize niya raw sa utak niya ang isang nursery rhyme, kaya hindi napansin na maling kotse ang nasakyan. Nagkagulatan daw sila ng may-ari ng kotse na hindi niya kilala. Ayan tuloy, laugh trip sa kanya ang kanyang mga katrabaho. Nagulat siguro yung may-ari. Sino ka? Akala mo sa akin, Grab driver. Ikaw naman, ba't puro Koreano yun? Yun ang maliban kay Willia, puro Koreano ang story mo ngayon. Pero ang lakas talaga, hype na hype ngayon ng mga Korean. At di lang yun, mga P-pop din natin. Diba? Nagaya sa Korean. Yes. Namukha na ng Koreans, diba? Oo. Hindi nga si Willie, wala ng Koreano eh. Sabi, long hair na si Kuya ngayon. At yan po ang 45 minuto pang mas malagang headlines. Balitaan at diskusyon para sa paghubog ng matalinong opinyon. Kami yung kasangga sa pagbabalita. Sa ngalan po ni Mean Los Baños, ako si Ruth Cabal. At ako naman po si Ed Linggao. Hanggang sa lunes mga kapatid, magandang gabi.